Magandang araw mga kabugtaw. Itong nangyari kay Congressman Kiko Barsaga na kung saan siya ay nasuspende for 60 days dahil sa pagsabi ng totoo at sa pagbunyag sa nakawan sa Kongreso. Naalala ko si Socrates, isang sinaunang Gregong pilosopo na hinatulan mamatay dahil sa kanyang pagbunyag ng katotohanan. Nabuhay si Socrates noong around 300 BC. Namatay siya 399 BC before Christ. 2,000 taon na nakalipas. At tinuring niyang siya isang bangaw ng lipunan o gadfly. Yung bangaw, yung masakit, kumagat, makakagat sa likod ng kalabaw, makapal yung balat ng kalabaw, pero pag kinagat ng bangaw, minsan makikita mo yung kalabaw tumatakbo sa sakit, no? Um, Tagagising daw siya ng mga nagtutulog-tulugan sa lipunan. At dahil dyan, inakusahan siyang corrupting the minds of the youth and blaspheming the gods, no? Kasi napikon yung mga supista sa kanya tulad ni na Miletus, ni na Lycon kasi nahuhubaran niya sila sa katangahan nila, no? Hindi kasi sinasabi ni Socrates tanga ka, kundi lumilikha siya ng kapaligiran para yung tao mismo mapagtanto niya, ma-realize siya ay walang alam, no? At dahil diyan karamihan sa mga didebate nila sa publiko, napapahiya itong mga sopistang ito kasi nahubaran sila, nagmukha silang tanga, kaya galit na galit sila kay Socrates, no? At siya ay hinatulan na mamatay sa pag-inom ng hemlock. Pero actually, ang hatol sa kanya, pinagpili siya exile or death. Pero pinili niya yung death kasi sabi niya, kahit exile niya ako, pag pumunta ako sa kabilang siyudad, sa kabilang bayan, ganun na yung gagawin nila sa akin kasi ganun pa rin ang gagawin ko. Oh, manggigising ako ng mga nagtutulog-tulugan at uh, uh, pagtatawanan ko ang pagkareliyoso ng mga tao kasi parang hanggang ngayon, no, na napaka-reliyoso ng mga Pilipino pero napaka-corrupt, no? So, ganon din ang mga Grego, no? Ginagamit nila mga Diyos ng Athens na para ipagtanggol o i-justify ang kanilang mga kalokohan, ang kanilang mga pagka-corrupt. Ganon din ngayon, no? Pareho. So, pinili na lang ni Socrates na mamatay. Kung sino pa nagsasabi ng katotohanan, sino pang nagbubunyag ng katotohanan, siya pa yung pinapatay, siya pa yung pinaparusahan. At ito ay nangyari 2,000 taon nang nakalipas. Imagine, hanggang ngayon, walang pinagbago, ganun pa rin. At sa kasaysayan, may mahaba tayong listahan ng mga taong nanindigan sa katotohanan, pero pinagpapatay. Bakit ba ganun? Ang tao, why is it the human condition? No? Si Jesus of Nazareth, no? Pinaway yung mga pariseo na hipokrito, kaya nag-connive sila na ipapatay siya sa mga Romano. Hindi sila yung papatay, kundi mga Romano yung papatay sa kanila. Kanya-kanyang religion may paliwanag bakit uh, the human person has a tendency towards sin or corruption, no? Kung sa Kristiyano pa, original sin, sa Hindu, karma, no? May kanya-kanya. Pero ang paliwanag naman ni Plato dyan, kasi pag binasa mo kasi yung dialogue sa Plato, hindi mo malalaman kung si Socrates o si Plato yung nagsasalita eh. Pero nagsasabi, si Plato daw ay estudyante ni Socrates, nire-record niya lang yung mga public discourses, public debates ni Socrates, no? So, tapos na yan, pinagdebatihan na yan, no? Um, Bakit gano'n ang tao? Sabi ni Platon, no? Sa kanyang dialogong Phaedrus, long time ago man was a charioteer there in the heaven. Hinihila yung chariot niya ng 2 kabayo, isang puti, isang itim. Yung puti, which symbolizes human reason, gustong pumunta sa kanan. Yung itim, symbolizes human passion, gustong pumunta sa kaliwa. Because of that conflict, nahulog yung tao sa mundo at
nakulong siya, he was entrapped in a human body. So the task of man right now is habang nasa human body siya ay to go back to the world of ideas kung saan siya, or the world of spirit kung saan siya nanggaling, and he can start his ascent through contemplation. No? So medyo negative ang pananaw ni Plato sa katuan. Medyo hindi ako sumusang-ayon dyan because I belong to the school of existential phenomenology, and man is not divided into body and soul, but man is an embodied subject. Pero mahabang kwentuhan yan, mahabang usapan yan, huwag na tayo pumunta doon. So, gano'n, it's a fallen condition kung si Plato pa. Kaya there is this tendency to sin, there's this tendency to corruption. And people who have achieved a higher level of contemplation of the world of ideas live a higher order of moral life, according to Plato. So, and the people, no, who are still there below do not like it. Parang kwento niya sa in his very famous allegory of the cave, no? May mga prisoners daw, nakatali sila since birth, andyan sila, at nakatingin sila sa wall, sa dingding ng kuweba. Sa likod nila may apoy, may mga dumadaan na tao, hayop, and they cast shadow on the wall. And akala ng mga prisoner na ito, that's reality. Doon sabi ni Plato, shadow lang yan. Isang araw, may isang prisoner, nakatakas siya, nakalabas siya sa kuweba. In fact, paglabas siya, parang nabulagan pa siya kasi maliwanag. No? Parang yung taong nasilayan ng katotohanan, medyo nakakabulag yung unang silay ng katotohanan. Tapos, bumalik siya para sabihin sa ibang prisoners doon na itong nakikita natin ay hindi katotohanan, kundi anino lamang ng katotohanan. Naniwala ba sila sa kanya? Sa kanya? Hindi. In fact, pinagtulungan nila at pinatay siya. No? So, ganon din. No? Imagine, Kiko Barsaga, 2,000 years after, ganon pa rin. And it will happen still. No? Believe me, it happened before, it's happening, it will still happen. Bakit yung mga congressman na sangkot sa pinangalanan ng mga diskaya hindi na-suspend? Si Franz Castro noon, convicted pa nga, hindi rin na-suspend. Bakit si Barsaga, ano ba kasalanan niya? No? Kundi ibunyag ang katotohanan na maraming congressman ay magnanakaw. No? Pinabunyag ang katotohanan tungkol kay Bangag. No? Pero sindikato kasi, pinagtulungan siya. Pero I think that's a mistake kasi mga tao naman hindi bulag, nakikita nila yan. No? In fact, remember, there's a move, no? Kung karoon ng RevGov, abolish Congress, abolish Senate. Dahil sa nangyaring to, lalong nagalit ang mga tao sa Congress. Sa Senate naman, yung muro-muro nila dyan. No? Ang pagtatakid ni Tito Soto at ni Ping Lacson, nagalit din ng tao. So, para bagang they're digging their graves deeper kasi may sentimento na nga na i-abolish yung Congress at Senate na yan. No? So, yung mga pinapakita nila, nagpapatunay lang. No? That's the human condition. May magagawa ba tayo? Meron naman. Siyempre, talagang yung tinatawag nilang witnessing, talagang pag nanindigan ka sa katotohanan, you must be willing to pay the price. No? At marami na mga Pilipino na matatapang, no? Talagang walang takot na binubunyag. No? Sina Camentong, sina Kaado, Joshua, sa GPNR, sina SAS, Rogando, sina General Poki, sina General Dillon. Habang may mga taong lumalaban, habang may mga taong nanindigan sa katotohanan, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Medyo matagal nga lang, kaya kailangan ng patient. No? In fact, may kasabihan, a light has shone in the darkness, and darkness has not overcome it. So wag tayong mawala ng pag-asa, tuloy-tuloy lang sa pagbunyag ng katotohanan at paglaban sa kasamaan.